Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po kayo na lahat po ay tumayo at tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Tayo po ay umawit ng ating opening song sa Antwan. Samahan niyo po ako basahin na ito po ang verse natin ngayon sa pangalawang mga taga-Korinto. Basahin po natin. Sabi po dito, purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Yesu Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaluwan. Inaaliw niya tayo sa ating hatian upang sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nag-aapis. Okay? Ready na po kayo magbuhay sa ating Panginoon? Sabay-sabay po tayo mawit. Samahan niyo po ako.
words are not made of flowers for you. I am devoted to you. More than ever before. These words are from my heart. These words are not made out of
pwede na po tayong makaupo. Ayan, habang tayo po ay nananalangin, patuloy po tayong tumulog sa panalangin sa Panginoon. Lord, sa umaga po ito, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat, Lord, sa mga naririto, Panginoon, na mga magulang, mga, Lord, mga bata, Panginoon, na alam po namin, Lord, ikaw yung aming tinataas sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, malapit na mga pagpupuri at pagsamba, yung mga pasasalamat namin po tinataas. Salamat po, Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalaing at dalangin ko po, Lord, kung paano mo po sila ingatan ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Muli mo po silang gabayan, muli mo po silang samahan, muli mo po silang pagpalaing. At dalangin ko po, Lord, ang kanilang pananampalataya yung panaguin. Maraming salamat din, Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang pong anibersaryo ng kasal. Kung meron man po, patuloy, Lord, na pagpalain mo po ang kanilang pagsasama. Ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng kanilang relasyon. At ano mga pagsubok, ano mga obstacle, ano mga challenges ng kanilang pagsasama ay mas lalo pang maging matatag at mas maging malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig mo siyang manatiling bigkis ng kanilang pagsasama at pagpalain mo ang kanilang buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga panalangin na aming itinadalangin na iyo pong binigyan ng katugunan. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pong pangako. Sa umaga po ito, kung meron mo pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno. Ikaw po ang Diyos na magpala, Panginoon, sa aking mga kapatid, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga pinagkakakitaan, sa kanilang mga business, sa kanilang, Lord, mga trabaho. Dalangin ko po, Lord, yun na yung katapatan, Panginoon, makita mo po sa kanila sa pagbabalik na muli ng pagpapala, sa pagkakaloob, Lord, ng tithes and offering, Panginoon, na kung saan, Lord, ito po ay inutos mo po sa amin upang mas lalo mo po kami mapagpala. I-bless mo po, Lord, ang kanilang buhay at sundin po nila ang pamantayan ng iyong salita na unahin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian at ang sabi mo po, Lord, ay daragdag mo na lang ano man pong aming kailangan. Sa umaga pong ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa karamdaman, sino man po ang may karamdaman sa aming mga kapatid o sa kanilang mga mahal sa buhay o pamilya, Panginoon, dumadalangin po ako ng kagalingan para po sa kanila sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay maranasan po nila, Lord, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. So umaga po ito, kung meron mga suliranin, kung meron mga pagsubok na pinagdadaanan ng aking mga kapatid, patuloy mo po silang palakasin at turuan na manghawakan sa iyong salita. At Lord, sa tulong at biyaya mo po ay mapagtagumpayan ayon sa iyong pagkilos, anumang pagsubok, na kung saan, Lord, inaalaw mo po ito upang mas lalo pang maging matatag ang aming pananampalataya. Sa umaga po ito, Lord, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong kahabagan. Kung meron ka man pong nakikitang karumihan sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao, kami po ay nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Dalisayin mo po ang aming katawan, ang aming kaisipan, ang aming puso, at gawin po kami karapat-dapat sa umaga po ito. Ihanda mo po ang aming mga puso upang sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita ay maunawaan po namin to sa tulong at gabay at pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwalang umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po. Talaga naman po, napakasarap ng tool sa ating Panginoon at tayo po nagako sa ating announcements. RM San Isidro Worship Service po every Sunday po ito, 2 p.m. At supportahan po natin ating gawain sa San Isidro mamaya pong 2 p.m. At midweek service po every Thursday po ito, August 22 po, 7 p.m. po. Speaker po natin si Pastor Manny Castro, Worship Leader Mary Joy Togero, Brother Reynan po, Losada, Asher, Testimony po, Sister Tasha. Okay, Sunday service po, ito po yung sa susunod na Sunday,
ang speaker po natin Attorney Lea Apostol, Worship Leader Major Toquero, Tyson Offer Encouragement, Brother Michael Mendoza, Ushers, Sis Jasmine Corbon. Flower sponsor po natin si Brother Ray and Sis Susan. Yan po, every Saturday po meron po tayong gawain. Ito po ay mission ng simbahan na ito po ang Aita Community Mission. Every Saturday po, inaanyang ko po lahat ng kapisanan po na pwede pong tumulong po at sumama sa ating gawain doon po. Okay, kindly support our city departments, fundraising for National Teachers Convention po. Ayan po, may fundraising po, supportan po natin para po kasama po ilang teachers po natin sa convention. Ayan po yung ticket, meron siyang price po, and nakikita niyo na po yung price niya po. Okay. 20 pesos lang po yan. Thank you po for the flower sponsor po, Brother Reben and Sis Maricar. Palakpakan po natin siya. Okay, tayo po okay, Pastora, meron po. Okay, habang hinihintay po natin ang ating pong speaker, good morning po sa inyong lahat. Batiin nga po natin yung nasa kaliwa, kanan, harap at likod. Magkakakilala na po ba kayo? Good morning po mga bata, good morning. Good morning po dito sa mga kapatiran, ng Montalban. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ay natutuwa na makasama po kayo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sana po ay hindi lamang po ngayon nakasama po namin kayo sa mga susunod pang linggo ay makasama kayo. Amen po ba? Amen? Amen. Sige po, nagpapasalamat po tayo una sa Panginoon. Mamaya po may blessing po tayo na matatanggap. Lahat, nasa po dito ang tatawagin ko bawat area Tapos po, tayo, sabihin natin, praise the Lord. Okay? Nasaan dito ang mga taga Rosario? Naku, mukhang hindi pa nag-almusal. Okay, sabihin natin, praise the Lord. Okay, nasaan po dito mga taga Rosario? Praise the Lord! Ayun, buhay na buhay. Parang nakikita ko si Ate Tupeng. Hello, Ate Tupeng. Good morning. Asan po dito mga taga Tike? Wala. Praise the Lord. Nasaan po? Rosario. Nasaan po taga JRD? Praise the Lord! Naku, ang lakas. Pero puro bata. Nasaan po ang mga nanay? Nandyan po ba? Okay, praise the Lord. Tapos po, nasaan po ang mga taga Bagong Ilog? Nandito na po ba Bagong Ilog? Wala pa. So, Rosario, Burgos, JRD, nabanggit ko na. So, meron tayo Rosario 1, 2, Dique, Burgos, Bagong Ilog, at ng mga nakaraan po ay sa Aita naman, nabigay po kami. Dito po sa San Rafael, namigay po kami ng food packs. So mamaya po, bago po tayo makakapakinig po muna tayo ng mensahe po na ating pong Panginoon. Sige po, ihanda po natin ang ating pong puso, ating pong isipan sa pagkinig po ng salita po na ating Panginoon, dadalhin po na ating Reverend Emmanuel F. Castro. Okay, so good morning po. Nakakatuwang makita, pag dito po yung ating po mga kapatid kasama po natin. So welcome po doon sa mga nanay na naririto. Ayan, taas nga po yung kamay ng mga nanay at tatay na naririto. Yung mga invited po. Ayan, so salamat po. Tatay ka na ba? Tataas na mabay si Albert Ayan. May pamilya na pala to, hindi ko alam. Hindi ako na-inform. Ayan, so salamat po sa inyong pagdalo po dito. Ayan, may mga parating. Tayo, full house tayo ngayon. Ayan, nakakatuwa naman. Sige, paupuin mo. Di bali yung mga miyembro, walang upuan. Basta yung mga alalay na sila muna yung paupuin natin. Ayan. Okay. So,
taga-Rosario po, taas nga po kamay. Mga taga-Rosario, yun. So kayo po yung kanina dumating, no, kasama ni na Ate Roda. Tama po ba? Okay, sino pa yung mga nanay dito sa JRD? Dito po ba yung mga nanay? Okay, salamat po sa inyo. Saan pa ba? Hindi ko gaano kapisado yun eh. So Burgos, meron po ba dito yung nanay? Na taga Burgos. Ayun, si ate. So parang mga bata pa yung nanay nyo ah. No? Parang mga bata pa yung mga ano. Parang kapatid nyo lang yung inyong mga anak. Ayan. Sige po, ito yung sa harapan. Dito po ba dyan? Huwag ko kayong mahiya. May premyo po yung nandito sa ano. Makakatanggap ng ano, ng 10,000 kay Cayetano po yung umupo po dito. Ayan. Okay, sige, salamat. Nag-arrange lang po muna natin ating po mga upuan. So sa umaga po ito, ang ginawa po namin, actually meron pong binigay ang CEM sa mga bata, pero hindi naman po siya ganun kalaki. Parang simpleng relief lang po, pero gusto po namin na hindi lang kami makapagbigay ng relief kasi yan, pag kinain yan, ubus na, di ba? Sa araw yan, konsumo mo, wala na yan eh. Pero gusto po namin may maibigay po kayo mas importante. Ano po yun? Yung salita ng Diyos na habang buhay na dadalhin mo hanggang sa kabilang buhay. Ito po kasi yung sa totoo lang, ito naman talaga yung pinakakayamanan eh. Hindi yung mga bagay dito sa mundo na madalas natin pinagkakaabalahan. Minsan, di ba, pagod na tayo, kakatrabaho, kakaisip kung ano yung mga dapat gawin. Pero madalas, nakakalimutan natin pagdating po sa salita ng Diyos. Ano ba yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin? Bakit iisipin, bakit ito binigay ng Diyos sa atin? Di ba? Bakit nagbigay siya ng kanyang salita? At kung atin titignan na yung salita ng Diyos na binigay niya, meron itong kinalaman sa buhay po natin. Sabi kong sa nasa tabi mo, merong kinalaman ito sa sarili mo. Yan. Okay, paano nagkakahiyaan pa po kayo? Magkakaaway po ba kayo at ngayon lang nagtagputan po sa upuan? Okay, so ating pong titignan na tayo po ay mag-aaral. Ano ho? At kung titignan natin, gusto ko lang magbigay ng maikling background. So, kung titignan natin, alam na po natin siguro yung nangyari doon po sa, doon sa Paraiso. Sino ba yung nasa Paraiso? Okay. Si Adan at Eva. Okay. Pero may binilin sa kanila ang Diyos. Sabi ng Diyos, makakain niyo yung lahat ng pagkain dito maliban sa punong ito. Anong puno po yun? Sabi ko, mansanas. Talagang hindi na ako kain ng mansanas. Okay. So, actually, ang tawag ko sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Binilin ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Pag kumain kayo niyan, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay. Ayo. Okay. Kumain ba sila o hindi? Paano ba nangyari? Una, di ba, si Eva tinukso nung ahas. Ano sabi ng ahas? Na siyang diablo. Sabi doon, nasan yung ahas siya? Totoo ba na sinabi sa inyo ng Diyos na, marites po yung ahas eh. Ano? Totoo ba na sinabi ng Diyos na pag kinain yan, mamamatay kayo? Oo, sabi niya ba? Pag ahawawak kami niya, mamamatay din kami. Ano sabi nung hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi, pag kumain kayo niya, sabi ng ahas, magiging parang Diyos din kayo na nakakaalam ng mabuti at masama. Okay. So ngayon, nagkaroon ng kaisipan si Eva na, mabuti maging, maalam. Okay, ang ginawa niya, tinignan niya uli yung prutas. Iba na yung tingin niya. Kasi bakit? Kasi nalagyan na siya ng ibang kaisipan. Tinutokso na siya ng kaaway ng diablo na kumain. Ang ginawa niya, kumain po ba siya? Kumain. Actually siya ang unang kumain eh. Kaya ang ginawa niya, pagdating niya daan, ang ginawa niya, okay, binigyan niya rin, pinakain niya rin. Sa Adan naman, alam nyo, ang hirap talaga sa babae, no? Kapag inutos ng babae, sumusunod yung lalaki. Di ba? Anong ginawa ni Adan? Kumain ba o hindi? Okay, so kumain. Ngayon, ang tanong, alam ba ng Diyos na kumain sila?
Okay, tanong, namatay ba sila? Ako, magkakaroon ng doubt kung mga to, di pala totoo yung sinasabi ng Diyos. Alam nyo, pag may sinabi ang Diyos, totoo. Oo, physically they are alive. Buhay sila physically, but they are dead spiritually. Patay yung kanilang spiritual na kalagayan. Kasi totoo ang sinasabi ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Ang demonyo ang nagsinungaling. Kaya ayun yung naging dahilan para ang tao ay mahiwalay sa Diyos. Kasi ang tinutukoy na death ay may iba't ibang phase yan. So, merong physical death, yung mamamatay ka, physically, ililibing ka sa lupa, mapupulong ang katawan mo. Meron namang spiritually dead, yung sinasabi ng Diyos, at yung tinatawag na isang death is eternal death, na walang hanggang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. So pag sinabing walang hanggan, wala nang katapusan yun. Ganon ang nangyari sa tao. Kaya nga, nung nakakain sila ng ginawa ng Diyos, hinanap sila. Alam ng Diyos na kumain sila. Tama o mali? Wala. Meron ka ba may tatago sa Diyos? Wala. Alam niya lahat. Kasi kung titingnan natin, hinanap pa sila ng Diyos. Di ba? Alam naman ng Diyos nagtatago sila. Di ba? Asan na kayo? Sabi ng Diyos, nakakain ba kayo ng bunga ng punong pinagbabawal ko sa inyo? Tingin nyo, ano ba yung gusto ipaintindi ng Diyos? Ano ba yung hinahanap ng Diyos sa tao? That time, ano yung hinahanap ng Diyos? Umamin sa kanyang kasalanan. Umamin ba? Hindi. Ano sabi niya, no? Nakakain ba kayo ng bunga ng punong pinagbabawal ko sa inyo? Ano sabi ni Adan? Ito kasing babaeng binigay mo. O hala, nagkasisihan na. Okay. So, yung babae pala ang promotor. No? Kaya pala, nakakain. Sabi nga, ito kasing babae binigay mo sa akin. Ano sabi ng Diyos sa babae? Ba't mo naman ginawa yun? Mangyari po'y tinukso ako ng ahas. Ang problema, yung ahas, wala na siyang may tuturo. Okay. So, makikita natin, from the very beginning, makikita natin ang tao ay hindi marunong umamin sa kanyang sariling kasalanan. Nangyayari ba yan ngayon? Yes! Di ba? Kasalanan mo na, pero kung may magagawa kang sisihin na iba, sisisihin mo. So, yan yung problema. Hindi tayo natutong aminin yung ating kasalanan. At yun yung naging dahilan kaya sila ay pinalayas doon sa paraiso. Alam niyo ba, kapag pinag-aralan mo ang Biblia, yung puno ng pinagbawal ng pagkaalam na mabuti at masama, at yung puno ng buhay magkatabi lang, magkalapit lang yun. Di ba? Pero, hindi nila nakain yung puno ng buhay. At ang ginawa ng Diyos, kasi kung kakain sila, may kasalanan sila, hindi na sila mamamatay. Kaya sila pinaalis doon. Okay, ang nangyari ngayon sa buhay ng tao, ang tao ay nabuhay na sa kasalanan. Ito ngayon yung problema. Yung kasalanan natin. Kaya nga ang tao, kapag halimbawang naghihingalo, ayan, naghihingalo, ano yung tao? Sana, bigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na, ano yun? Madagdagan pa yung buhay ko. Alam niyo, marami na po akong pinag-pray, no? Na mga taong nasa nasa piling na lang kasi dahil may itali na ang buhay. So meron akong sinera ng gospel, hindi na makapagsalita. Ang communication namin, nagsishare ako sa kanya, ang tanong niya, sinusulat niya na lang sa papel kasi meron siyang cancer sa bagat. Pero ang kagandahan doon, siya po ay nakakilala sa Panginoon. At doon po sa nangyari na po sa tao at sa Diyos, nahiwalay po ang tao. Ito po yung problema ng tao ngayon. Dahil ang tao, ang sabi sa Biblia, sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang bayad talaga ng kasalanan natin, kamatayan. Okay, bagamat yung mabuting gawa, tama yung gawin. Pero hindi yun yung bayad sa kasalanan kasi ang sinasabi ng Biblia, para mo mapagbayaran yung kasalanan mo, kailangan mong mamatay. So lahat tayo mamamatay.
Ngayon, ito po yung pag-aaralan natin. So, Bible, pero ang pag-aaralan natin sa Biblia ay yung tinatawag po nating gospel o mabuting balita. Okay po ba pag good news? Ano bang gusto nyo? Bad news o good news? Okay, hinula ko yung bad news, pero hinuli ko yung good news. Okay, so, yung ating kalagayan, na sa totoo lang, papunta tayo sa kapamakan, pagbabayaran natin yung ating kasalanan, ay gumawa mismo ng paraan ang Diyos. Ito po yung ating titingnan sa umaga po ito, at gusto po sa inyong i-share yung gospel ng ating Panginoon. Okay, wait lang po, lalakihan ko lang. Medyo malabo-labo na po kasi yung aking mata. At kailangan ko na yan, lakihan yung po. Okay. Ito po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito. Sabi niya po dito, alam mo ba kung gaano ka kamahal na alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Naano na ba natin to na pag-isip-isip na ba natin? Diba? Alam mo ba na sa buhay mo na gaano ka kamahal ng Diyos? Ang sabi niya dyan, alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Kailanman hindi ka naalis sa kanyang puso at isipan. Kahit na siya ay nakakalimutan mo at hindi napapahalagahan sa buhay mo, siya ay hindi pa rin nagbabago, nakaukit pa rin sa kanyang puso. Alam niyo ba, bawat tao mahalaga sa Diyos? Kasi, titignan niyo po, kaya bang gumawa ng Diyos ng panibagong tao? Kaya ba o hindi? Kaya! Di ba? Sa isang iglap, kaya niyang gumawa ng tao muli. Pero, kung gagawa siya panibagong tao, i-eliminate niya tayo. Sabihin, kailangan natin mawala na. Kasi bakit? Makapasaway tayo eh. Tama? Pero ginawa ba ng Diyos yun? Hindi. Hindi siya gumawa ng panibagong tao. Kung hindi, gumawa siya ng paraan para yung taong makasalanan ay muli makabalik sa kanyang piling. Dahil yung ating kasalanan, tayong lahat ay mamamatay, yun yung kabayaran, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ito po yung ating titingnan, pinamagatan po natin ating pag-aaral. Pakiclick nga, mga kapatid. Pakibasa nyo nga po, mga kapatid. Okay, lagyan natin ng pag binasa natin, lagyan natin ng emosyon, lagyan natin ng damdamin. Okay, basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. Mahal ka ng Diyos, hindi nagbabago. Okay, yan po yung katotohanan. At yan po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaral. I want to share yung po John 3:16. Sino ba yung nakakaalam sa John 3:16? Okay. 1:3:16. Okay. So, before that, bago ko basahin yung John 3:16, actually, this is a conversation ni Jesus at ni Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo. Ang Pariseo po kasi, nung panahon ng Israelita, sila po yung mga namunguna doon po sa nag-lead sa mga Hudyo. At may kinalaman yung kanilang pag-lead, may patungkol sa pagsamba, sa templo, sa pagtuturo ng kautusan. So ngayon, na-curious siya kasi nakikita niya yung ginagawa ng Jesus at nagtanong siya. Kaya nga yung conversation, yung chapter 3 na ito is with conversation niya kay Nicodemo. Na nagtanong si Nicodemo, sabi niya, paano ba, Panginoon, paano ba maipapanganak na muli ang tao? Sabi niya, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang magulang? Yung kanyang pagkakaintindi. So, sabi naman ni Jesus, di ba? Ang pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. So, ang tinutukoy na kapanganakan dito ng Panginoon is espiritual na kapanganakan. So, dahil tayo nakaranas ng tinatawag na spiritual death, kamatayang espiritual, yung pagkahiwalay sa Diyos, yung binanggit ko po kanina, na walang hanggan, at yung kamatayan na, pangalawang kamatayan, yung pagpunta sa impyerno, sa po yung uri ng kamatayan. At yung pagkamatay natin sa ating physical na katawan natin ay namamatay. Okay. So
So, tignan po natin, na ang tao ay kailangan niyang muli ay maugnay sa Diyos. So, sa tao, imposible, pero sa Diyos, wala pong imposible. Tignan po natin yung talata sa John 3:16. Yan. Hinati po natin yan sa apat na pagkakahati. Pwede ba natin basahin yung talata, John 3:16? Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung tinutukoy dyan ng salita ng Diyos? Patungkol sa ano po? Pag-ibig ng Diyos. Okay. So, apat na hati po yan na ating pong titignan. Okay. So, tignan po natin. So, sabi niyo po rito, may apat na bagay. Bilisan, nalipat agad. Okay, may apat na bagay po tayong titignan sa talatang ito na mahalaga na dapat nating malaman at paunawaan bilang tao. Hatiin po natin ito sa apat na pangungusap. Una ay pakinig. Pakibasa nga po ang pag-ibig ng Diyos. O yung makikita po natin sa ilalim, agape o unconditional love. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Okay. Yung tinutukoy na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ito ay tumutukoy sa mga tao na naririto sa sanlibutan. Sino yun? Tayo. No? So yung pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Ang ibig po sabihin niyan. Ang sabi po ng unang pangungusap, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng gayon na lamang ay di kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mahal niya tayo ng anuman ang ating naging kasalanan. So imagine mo, di ba? Kahit gaano karami yung kasalanan mo, minahal pa rin tayo ng Diyos. Okay. So tingnan po no? Gusto ko lang pong i-highlight po ito. Ilang beses ka nakagkakasala sa isang araw? Magkwentahan po tayo. Okay. Hindi ba kayang bilangin? Hindi, di ba? Nakapagsalita ka ng masama, nakapag-isip ka ng masama, nakagawa ka ng masama, di ba? Nakapandaya ka, na-chismis mo yung kapitbahay mo, di ba? Namarites mo, sinalin mo sa isa, sinalin din ng isa, hanggang sa umabot na sa buong barangay. Okay. So, hindi natin kayang bilangin, di ba? O sabihin na natin 3 beses sa isang araw. Wow, di ba? Parang napakaunti. Okay. Sino po rito yung nasa edad na 40? Meron po ba rito 40? Okay. Parang walang 40 rito. Okay. 50. Meron, di ba? Okay. Sabihin natin 50. Tama? Si Kuya, ito kasi paborito ko, pogi kasi ito eh. Si Kuya Bobby. Kuya Bobby, ilan taon ka na? 50 na ngayong October po. October. O, isakto na natin 50. So, wala nang putal. Okay. So, si Kuya Bobby, nagkakasala siya ng 3 beses lang sa isang araw. Di, kung ita-times po natin, o, kuha kayo calculator. Sino may calculator dito? O, ikaw, iyan mo sa calculator. O, 3 beses sa isang araw. Times mo sa isang linggo. 7. 21 na. Mga kapatid, isang linggo pa lang yon. Okay, times mo sa isang buwan. Ilan linggo yon? Times 4 yan. Ilan na? 93 na sa isang buwan. Times mo ng 50. 50 kasi 50 years old na eh. Ilan na? Ang gila naman ito, may calculator na nga. Kasi pag 50 kasi, ano yun, di ba? Yung magpapaliwanag. Ayun, hindi. I-times mo pala ng 1 year. 1 year mula, sorry, ako pala mali. Napagbintangan pa kita. Okay, ilan yung 93, di ba? Times 12, times 12. Ilan? 1,000.
54,095. O, time is 50. O, tingnan po natin ha, kung ilan linggo. 54,750. Okay, si Kuya. Si Kuya Bobby, sa 3 araw na kanyang kasalanan, nagkaroon siya ng kasalanan na 54,000. Ilan? 750. 750. Imagine ninyo, 3 lang yun. Eh sa totoo lang, hindi mo nga mabilang eh. Kaya sa totoo lang, imposible ka talagang maligtas. Di ba? Imposible maligtas ang tao kasi yun yung kasalanan natin na makikita natin, edad pa lang na, ano yun, na 50. Di ba? Napakarami na. Ibig sabihin, napakarami talagang nagagawa na kasalanan ng tao. Ito yung kasalanan na kung saan, ito yung nais ng Diyos na ipaintindi sa atin. Ito yung problema, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sabi niya dito, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. Ito'y walang hinihiling na kapalit o kondisyon. So, yun yung ibig sabihin ng agape. Unconditional love. Sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi nawala at nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagkus lalo pa niya tayong minahal ng lubos. Imagine niyo, nagkasala ka na pero yung pag-ibig ng Diyos hindi naman nagbago. Okay, sabi niya sa talatang ito, verse yan, unang Juan 4:9. Pakibasa niyo nga po para paano po natin na participation ng ating pong mga audience, ng ating mga bisita. Pakibasa niyo nga po, inihayag ng Diyos. 1, 2, 3, go! Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Stop mo na rito. Sinuko pala ng Diyos yung kanyang buktong na anak, di ba? Para ano? Ito kasi pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Paano niya ipinahayag? Di ba? Para iparamdam sa iyo, sa akin, yung pag-ibig niya, isinuko niya yung kanyang buktong na anak. Para ano? Para magkaroon daw tayo ng buhay sa pamamagitan nino ng kanyang anak. Sino ba yung anak ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus. Diba? Okay, tuloy natin. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos. Wow, di ba? Totoo naman. Hindi mo naman talaga inibig ang Diyos. Kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog. Upang maging, ano daw po? Handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Paano ba yung handog na yon? Para bang Christmas, bibigyan ka ng regalo. Alam niyo ba yung handog na yun na tinutukoy? Yun po ay handog na papatayin. Okay. So, para yung kasalanan mapatawad, kailangan mamatay ni Kristo. Ano nangyari kay Jesus? Yung pagmahal na araw, pinsili-celebrate natin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ay ipinako saan? Sa krus. Actually, hindi pa siya pinapako. Hirap na ng pinagdadaanan niya, di ba? Sino nakapanood dito nung Passion of Christ? Yung Passion of Christ na matindi ba yung pangyayari doon sa eksena? Di ba? Feel na feel mo? Alam niyo ba, ito yung realidad. Pelikula pa lang yun. Pero yung realidad, so nangyari si Jesus, alam niyo ba, mas malala pa doon? Mas malala pa doon. Kasi, ang sabi ng Biblia sa Isaiah, hindi mo daw may tsurahan yung nakapako sa krus kung tao o hayop. Ano ibig sabihin? Very deformed, wasak-wasak yung kanyang mukha, yung kanyang katawan, dahil yung panghampas pa lang sa kanya, merong hook. Alam niyo ba yun? May hook na bawat paghampas ay bumabaon. Pag hinatak, napupunit yung laman. Ilang hataw yon? Kasi sa kanila, kung 40 yung hataw, magbabawas ng yung 39 yata eh. Para hindi sila lumagpas. Kasi pag lumagpas sila ng isa nagkamali, sila naman yung papaluin. Imagine nyo kung 39 na hampas. Ilang ilang strand ng hook. Sabihin na natin 7 strand. Bawat isa, kapag kumapit, nagwawakwak ng balat. Pag hampas, hindi naman pinipili kung saan ihahampas eh. Hampas lang ng hampas eh. Ibig sabihin, very deformed. Kaya yung description sa Isaiah, hindi mo daw malaman kung hayop o tao yung
nandoon sa krus. Ganun kalala. Yun nangyari kay Jesus. Di lang yun, pinako siya sa krus at siya ay, ano po? Namatay. Ano yung pinagbayaran niya? Kasalanan ko at kasalanan ninyo. Kasalanan ng buong sanlibutan. Okay. So, move on po tayo dito. Sabi niya dito, next slide. Ano ang katotohanan natin makikita sa mga talatang ito? Pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya, hindi pala tayo ang umibig sa kanya, kundi tayo ang kanyang inibig. Inihandog niya ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Okay. So, inihandog ng Diyos yung kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Okay, tingnan po natin yung pangalawa. So, yun yung una, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung pangalawa? Paki-click, please. Okay, pakibasa nga po ang kaloob ng Diyos. Sino yung kaloob ng Diyos? Si Jesus na kanyang anak. Okay. Sabi niya dito, ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, at ito'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang anak na si Jesus sa ating mga makasalanan. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus. Binayaran niya yung kasalanan ko, kasalanan mo. Sabihin, dapat tayo yung mamamatay doon. Pero para hindi ka mamatay, para hindi ako mamatay, para hindi tayo mamatay lahat, sino na yung namatay para sa atin? Si Kristo na ang namatay. Binayaran niya na yung ating kasalanan doon sa krus. Okay, ano po sabi ng talata? Tingnan po natin. Sinasabi sa talata, Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Okay, ganyan daw pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo para sa ating makasalanan noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi niya dyan, niloob ng Diyos na mamatay ang kanyang anak para sa atin. Siya ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Isa na alam nyo, yung pagsa-celebrate na mahal na araw, alam nyo ang nangyayari sa mga Pilipino, tradisyon. Di ba? Okay, bakit tradisyon? Sa-celebrate lang. Pero hindi natin naiintindihan kung ano talaga yung meaning ng kanyang kamatayan. Tapos, sineselebrate yung, meron di ba mga pabasa? Sa amin kasi, alam nyo, sikat na sikat ka sa Pampanga. Kapampangan po ako eh. Meron ba taga, rito, Pampanga? Wala. Okay, hindi nyo maintindihan yung dialect. Okay, so Kapampangan po, tatay ko po kasi Kapampangan. No? Sa amin sa Pampanga, sikat na sikat dyan. Meron mga tinatawag na sinakulo o pabasa. Sa pabasa, may ano dun eh. May pakain. Pupunta ka doon, nagbabasa ng pasyon, tapos may pakain, papakainin niyo. Tapos, sa paligid nung sinakulo, nung pabasa, merong bilihan ng alak. Meron naman nag-iinuman doon sa paligid nung pabasa. Okay. So, anong klaseng celebration yun? Diba? Tinubos ka nga ng Diyos sa kasalanan mo, pero hindi mo naiintindihan kung anong ginawa ni Kristo. Diba? Ang nangyayari na lang, tradisyon na lang ang bumabalot sa tao. Sineselebrate pero hindi naiintindihan yung ginawa ni Kristo. So sa umaga pong ito, maiintindihan po natin. Amen. Okay, so tingnan po natin sa pangalawa. Nakailan na po tayo? Pangalawa, Una, yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, di ba? Yung, okay, pangalawa, yung kaloob ng Diyos, si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yung pangalawang hati. Pangatlo po, okay,
So, pangatlo, inalok ng Diyos. Ang iniaalok ng Diyos. Ano po yung inaalok ng Diyos? Parang hindi masyado nito. Okay. Wala na bang ilalaki ito? Kita niyo po ba? Readable po ba? Parang nakapunta sa isang sa isang... Medyo i-blow up mo lang para makita ng Kaya pa ba? Okay. Wait na. Malinaw po ba mata nyo? Sige po. Okay na. Para hindi na So, tingnan po natin, ang inaalok ng Diyos. Ano inaalok ng Diyos? Hindi ko na kasi mabasa rito. Okay, ano po inaalok ng Diyos? Kaligtasan para sa... Yan, thank you. Yan, sige, tapos i-ano mo na lang mamaya, no? Kaligtasan para po kanino? Okay, walang exempted. Diba? Kriminal ka man, diba? Sinungaling ka man, maninira ka man, marites ka man, ano ba? Mandaraya ka man, gumagawa ka man ng iba't ibang kasamaan, pero yung lahat, kasama yun sa binayaran ng Panginoon para bigyan ng kaligtasan. Okay. So sabi niya po rito, upang, sabi niya dyan doon sa talata, upang ang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang sino man kahit ibinigay niya si Jesus upang sa sino mang mananampalataya, tatanggap sa kanyang anak ay makakamtan, magkakamit ng kaligtasan. Ano po yung kailangan natin gawin? May nagbayad na, di ba? Sino nagbayad? Si Jesus. Ano na lang yung kailangan mong gawin? Sumampalataya ka na lang. Sasadyan, upang ang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak. Gusto mo ba mapahamak? Sino rito yung gusto mapahamak? Papunta sa impyerno, taas po ang kamay. Papadala na po natin ngayon din. Okay. Sino yung gusto mapunta doon sa langit? Taas nga po kamay. Pag kayo hindi kayo nagtaas ng kamay, sabihin pa, impyerno kayo. Di ba? Tatanong ako ng mabuti. O, di ba ulit? Sino gusto mapunta sa impyerno? Sino gusto mapunta sa langit? O, di ba? Lahat tayo gusto natin. Alam niyo, napakahirap sa impyerno. Hindi masaya doon. Hindi totoo sa langit. Ano, di ba? Yung kinakantang sa langit, wala ang beer. Totoo naman, walang beer doon. Di ba? Pero sa impyerno, gusto mo uminom ng beer tapos sinasalang ka sa ihawan? Sino mag-i-enjoy doon? Di ba? Kasi sa impyerno, sa description ng impyerno, apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay sa apoy na pumapasok sa loob ng iyong katawan. Imaginin mo, papasok ka lang ang sakit. Di ba? Ayaw ng Diyos na mapunta tayo doon. Kasi alam niyo bakit, mga kapatid? Ito yung totoong pagmamahal ng Diyos. Alam mo ba, pag binasa mo ang Biblia, ang impyerno ay hindi para sa tao. Ang impyerno ay para sa demonyo. Kay Satanas at sa kanyang kampon. Ngayon, ang ginagawa ng ni Satanas, dahil alam niya, talo na siya, nandadamay siya. Sino dinadamay niya? Tayo mga tao. Pag pinag-aralan mo ang Biblia, ang hinanda ng Diyos para sa atin yung langit. Yung lugar na para sa atin yung langit na bayan. Sa akin at sa iyo, sa ating lahat, ang inaalok ng Diyos ay langit, kaligtasan. Gusto nyo ba yun? O tanongin ko, gusto nyo ba yun? Okay, ano ang kailangan mong gawin para makamit mo? Kailangan mong sumampalataya kanino? Kay Kristo. Okay. So, upon po tayo dito sa ating pinag-aaralan. Si Jesus, sabi niya, bilis naman ito kaptap ko. Ay, mamadali. Dali lang pa. Okay. Sabi niya po, sa Roma 10, ito po, tignan po natin dito. Ayon sa talata ng Roma 6:23, yan po yung... Okay. Basahin ko na lang po dito, nahatin po yung impero. Sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. So, ano ang kailangan lang? Pananampalataya. Kanino? Kay Jesus, kay Jesu Kristo na nagbayad ng ating kasalanan. Ngayon, paano ba mananampalataya? Roma 10:10. Pakiclick. Okay, pakibasa niyo nga po. Kung ipapahayag ng
iyong labi na si Jesus ay Panginoon. At ano sabi? Mananalig ka ng buong puso. Sana ba? Mananalig ka ng buong puso. Na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay, anong klase pananampalataya po? Buong? Okay, hindi buong puso. Buong puso. Okay, tingnan nyo ha. Bakit ang Diyos, bakit ang Panginoon gusto niya dito ka sumampalataya sa puso? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Di ba? Pagka pinulay-pulay mo, bakit nga ba sa puso? Alam nyo kasi ang tao, ganito. Ang tao po, nagiging totoo siya sa pamamagitan ng kanyang puso. Kapag ang tao nagsalita ng galing sa kanyang puso, totoo po yun. Hindi siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, ang pagkakakilanlan sa tao na nagpapakatotoo sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya nga meron tayong tinatawag na heart-to-heart talk. Mag-usap na tayo, di ba sa mag-asawa? Kapag yung asawa may good time, nagsisinungaling. Mag-usap na tayo, heart-to-heart talk. Pag sinabi heart-to-heart talk, totoo sa puso. Okay. Ang gusto kasi ng Diyos, pag sumampalataya ka totoo, ang gamit mo hindi nguso, kundi yung puso mo. Anong klaseng puso? Eto bang puso na ito na kapag binuksan, yung tumitibok? Hindi po yan. Ang tinutukoy po dyan na heart is the spiritual heart. Yung puso natin spiritual. Kasi tayong tao ay composed ng tatlong bagay. Physical, spiritual, tsaka may meron tayong physical, kaluluwa, at spirito. Okay, yun yung compose po natin. Ayon po kay Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 5. Ano ho? Mababasa niyo po yan doon. So meron tayong spiritual na puso. At yung Panginoong Jesus, si Kristo, doon tayo sumasampalataya sa puso natin. At doon natin siya tinatanggap. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ibig sabihin, pag binigay, parang ganito, nagregalo ang Diyos. Di ba? Halimbawa, nagregalo ako, ito ay isang regalo. Sino ba ang example dito? Parang inaantok lahat ah. Okay. Ito na lang si ate. Ate, ano pangalan mo? Judy. Okay, si ate Judy. Kung halimbawa ito ay regalo, ibibigay ko sa iyo, paano mo ito matatanggap? Halimbawa, binigay ko sa iyo. Paano mo siya matatanggap? Kailangan mo siyang kunin. Pag hindi mo ba kinuha, matatanggap mo? Kahit ito ay libre, hindi niya matatanggap. Diba? Ang kailangan mong gawin ay kunin. Kunyari, ito yung regalo, anong dapat mong gawin? Kukunin mo para mapunta sa iyo. Ganun po yung kaligtasan. Ang kapatid, libre yung kaligtasan, pero kung ayaw mong tanggapin, hindi mapapasaya. Pero kung ikaw ay sasampalataya ng buong puso, matatanggap mo siya kasi ang tumatanggap ng kaligtasan na inaalok ng Diyos ay yung puso natin totoo. Hello? Hindi yung para lang matapos, sasabay na ako. Hindi. Alam niyo po, hindi ako namimilit dito. Kasi trabaho ko mag-share ng gospel, ng mabuting balita. Kasi ang tao pag pinilit mo, hindi yung totoo. Hindi totoo yung pananampalataya niya. Mamaya tatawag po ako, papupuntahin ko yung kayo dito. Kasi ang inaalok ko po, hindi yung simbahan. Ang inaalok po ng simbahan ay yung Kristo na tinuturo ng Biblia para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kailangan lang natin sumampalataya. Na yung pananampalataya natin ang patunay na tinatanggap natin si Kristo sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Okay. So, tuloy po natin pala nabitin yung kalate. Sapagkat, anong sabi? Nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang ano po yan? Puso at sa gayoy napapawalang sala. At nagpapahayag. Ano daw po yung sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy? Narinig. Ang pagtanggap pala kay Kristo, hindi lang at tanggapin mo, dapat pala sinasabi mo. Dapat pala nandito sa puso. Ilang beses pinagit yung puso dyan?
2 beses. Alam niyo ba ang pag-aaral ng Word of God o mabut ng salita ng Diyos, kapag may ulit-ulit na salitang binabanggit, yun yung emphasis, yun yung bigay diin. Ibig sabihin, yun yung pinaka-lundo, yun yung pinaka-sentro o core nung tinatawag na salita ng Diyos. Yung pananampalataya ng buong puso. Naintindihan po ba natin? Malinaw po ba? Okay, baka nalalabuhan po. Okay. So, malinaw. Panghuli po, at dito po tayo magtatapos. Yan. Ano pa yung panghuli? Ang pangako ng Diyos. Ano po yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Okay, ang sabi po dyan, ang sabi po ng ating huling pangusap, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumpletuhin po natin. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano inaalok sa iyo ng Diyos? Gusto mo ba yun? Diba? Sino tatanggi? Diba? Alam nyo, kaya yung maraming mga tao, yung kinuwento ko kanina sa inyo, pagka mamamatay na, gusto nung humingi pa ng extension. Kasi mamamatay na, hindi niya alam kung saan siya mapupunta eh. Pero eto, alam mo, buhay ka pa kung saan ka mapupunta. Ito yung tinatawag na mabuting balita na ang Diyos gusto kanyang ibalik sa kanyang piling. Kasi ang tao naman, kasama naman talaga ng Diyos eh. Kasi ang tao nilikha saan? Ayon sa wangis ng Diyos. We are created in the image and likeness of God. Sabi ng Biblia, tayo ay para sa Diyos. Kasi yung genes natin talaga eh, nagmula sa ano ng Diyos eh. Di ba? Yung ating katangian, yung ating katwiran at kabanalan, yun yung isinangkap niya sa atin yung gawin tayo. Pero winasak ng kaaway. Ano? Kaya ang totoong ano po natin eh, kung titingnan, hindi naman tayo sa mundo para tayo sa Diyos. Amen? Gusto lang ng Diyos na makabalik po tayo. So, tingnan po natin, ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi magkaroon ng, sabi niya, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay tiyak na makakamtan ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. Okay, ang nananampalataya kay Jesus na kanyang anak, tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sino mang tao sapagkat siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Okay, parang nahati yata ito. Ulitin ko, parang naputol to na eh. Bubuhin ko po. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang tao, sapagkat siya ang pinagmumulan ng buhay at muling pagkabuhay ayon sa salita ng Diyos sa 1:11-25-26. So kung i-quote ko po yung talata na yon. Diba? Sabi niya po dyan, 1:11-25-26, na sabi niya dyan, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin o nanalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yun yung declaration ni Jesus. Ayaw po dito sa 1:76. Ano dineclare niya? Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, wala ka lang pagkukunan ng buhay, wala nang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan kundi si Kristo. Kasi siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Okay. So tingnan po natin yung talata po rito. Ayon sa mga talata sa unang 1:5-11-13. Pakinggan niyo po mabuti ito. Sabi niya dyan, ito at ito ang patuto, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito yung makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanya. Kanino? Anak. Sino yung anak ng Diyos? Kay si Kristo. Ano sabi? Verse 12, ang pinalalahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala dito ang hindi pinalalahanan ng anak ng Diyos. Paano manalahan si Kristo sa buhay mo? Kailangan mong tanggapin. Saan mo tatanggapin? Sa puso mo. Puso mo espiritual. Kailangan mo siyang papasukin. At kapag siya ay nanahan, anong pangako niya? Meron kang buhay na walang hanggan.
Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay sumampalataya ng totoo, binuksan mo yung puso mo kay Kristo, tinanggap mo siya, naghari siya sa puso mo, yun po ang itinuturo ng Biblia. Ang muli na ang tao ay makabalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na si Kristo ang tagapagligtas ay tanggapin mo sa puso mo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Verse 13, tingnan niyo po. Makibasa nga po 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na. Okay, may duda pa po ba kayo dyan? Biblically speaking, kay Kristo lamang kaligtasan. Isang verse pa po. Ano yung isang verse? Yung panghuli, kuya? Wala ba? Okay. Sige, babanggitin ko na lang po. Parang putol yata to ah. Wala na ano? Wala na po. Kulang. Okay, yung verse 12 po. Gawa 4:12. Wala dyan? Ayun. Ayan, ito to. Okay, paki-ano lang yan. Paki-up mo na lang. Paki-up. Okay, babasahin ko po. Sabi niya na kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Meron pa po bang ibang kaligtasan bukod kay Kristo? Mahanap po pa ba yung kaligtasan bukod kay Kristo? Wala. Kasi ang inilagay sa silong ng langit, pangalan lamang ni Jesus. Alam nyo, yung mga religion natin, hindi yan nakakapagligtas. Ano man paniniwala mo, ang nakakapagligtas si Kristo. Kahit anong gawin mo sa religion mo, hindi ka maliligtas niyan as long na si Kristo, hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Hindi mo siya tinatanggap kasi pangalan lang ni Kristo ang inilagay sa langit para maligtas ang isang tao. Ngayon, sandali ito, ito po yung mabuting balita. Ito yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo ng buong puso. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ng buong puso ay pagkilala kay Kristo na siya ang Panginoon, na siya ay tinatanggap mo ng totoo sa puso mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Sa taong pangako niya, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon po, in-invite po namin kayo mga nanay, mga tatay, para po kami magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ako namimilit, nagsishare lang po ako. Sino po rito yung gustong manampalataya kay Kristo ng totoo, na galing sa kanyang puso? Taas nga po kamay. Yung sasampalataya, ang tinuturo ko si Kristo, no? Sino yung... Wala akong ba niyo? Dali pa. Sino po dito, pagkatapos niyang makinig at mag-explain ako patungkol kay Kristo, sino rito nais tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Taas nga po kamay. Nais niyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo pa nagagawa to, huwag kang mahiya. Taas po tayo ng kamay. Okay. So, sa mga nais pong tumanggap, hindi po yung simbahan po pinapatanggap po. Si Kristo po na tagapagligtas. Kasi katungkulang ko itong magbahagi. So sa sino mang nais po, kung hindi mo pa nagagawa to, ito po it's a matter of life and death. Ulitin ko na po, quote and quote, it's a matter of life and death. Ikaw ba sigurado ka paglabas mo rito, buhay ka pa? Sino ang nakakatiyak dito sa maghapon, buhay ka pa? Wala. Di ba minsan nga, nakasalubong mo lang, mamaya-maya, babalita, ay si ano, naatake na. Di ba? Kasi ganun ang buhay, di natin alam. Ito yung pagkakataon na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka pa, wala ka pang personal, ulitin ko wala ka pang personal na pagtanggap talaga kay Kristo at pananampalataya. Ito yung panahon na inaalok ka ng Diyos ng kaligtasan na kung iyong tatanggapin ay mapapasa iyo. Ngayon po, ganito gagawin po natin. Inaanyayahan ko po yung mga nanay. Pwede po bang pumunta po kayo dito po sa harapan? Sige po, mga nanay po. O kaya kung kayo po ay naiyak pumunta rito, tayo
Tayo na lang po yung mga nanay. Ano ba maganda? Mas maganda po siguro, dito po tayo sa harap para, ano po, punta po kayo dito. Sige po, sa sino man po, nais tumanggap sa Panginoon. Sige po, lapit po kayo dito. Huwag po tayong mahiya. Dito po ate, harap po kayo dito sa akin. Yung lahat po ng mga nanay, punta po dito. Okay. Sige ate, punta ko dito ate. Okay. Isa lang gagawin po natin. O, sino pa pupunta po rito? Ang tinutukoy ko po, ganito ulitin ko yung hindi ka pa talaga tiyak na si Kristo ba tinanggap mo na sa puso mo? Sige po, ganito po gawin natin para to make it sure po, para hindi masayang, lahat po ng invited, pwede po ba pumunta po kayo dito para kasama po sila? Ayan. Sige po, lahat po ng invited, punta po tayo dito. Huwag ko kayo matakot, hindi po ako nangangagat. May injection po ako, may anti-rabies po ako, huwag ko kayo mag-alala. Ayan, sige po, dito po tayo. Yung mga hindi ko pa rin nabahaginan, na magkaroon ng personal. Sa ating mga miyembro, ayan. Sige po, dito po tayo sa harap. Yung mga nanay, punta po kayo dito. Sige po, tayo po ay mananalangin kay Lord. Okay. Sige, nandayahan na natin. Kuya Bobby, pwede ba punta lang kayo dito? Sige, sama po kayo. Huwag ko kayo mahiya. Sino pa po yung mga ano po dito na wala pa? Ang tinutukoy ko po, kaligtasan. Hindi po ito. Ganito lang po yan. Yung tinanggap po kaligtasan, katulad nyo rin, may nagbahagi sa akin. Sabi may nag-share na mabuting balita. Nung naintindihan ko, tinanggap ko lang. Ngayon, ito rin yung ginagawa ko. Yung tinanggap ko kaligtasan, binabahagi ko din sa inyo. So yung pagkakaintindi nyo sa ating pag-aaral, yun po yung gagawin natin. Si Kristo po ang pinatatanggap kayo, hindi po yung simbahan. Malinaw po? Si Kristo na tagapagligtas yung namatay ko sa krus. Meron pa bang nanay po dito? Sige ba, ganito po. Ang pananampalataya ay personal. Huwag nyo pong intindihin yung matagal nyo. Ang intindihin nyo po sa sarili nyo, yung pakikipag-ugnayan nyo po sa Diyos. Ang gagawin po natin, dahil kayo po ay tumugon, na tanggapin si Kristo bilang Panginoon Pagligtas, ang gagawin lang po natin, magpipray po tayo. Yung panalangin ko, natawag po dito sa panalangin na to, panalangin ng pagtanggap. Ano ho? Bali, ililid ko lang po kayo, pero yun po ay personal na prayer ninyo kay Kristo, kay Jesus. Sasabay lang po kayo ng buong puso. Buong pusong pananampalataya, tatanggapin si Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. At ang pangako ni Kristo ay buhay na walang hanggan, walang bayan. Diba? Pero hindi mo matatanggap hanggat hindi mo pinutuba. Itong gagawin mo po, ito yung pagtanggap ng alok ng Diyos na regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo. Tatanggapin po natin si Kristo Jesus na namatay sa krus, na nagbayad ng ating kasalanan, na nag-aalok ng kaligtasan sa inyo, at matatanggap po natin sa pamamagitan ng buong pusong pananampalataya. Naintindihan po natin. So mananalangin po tayo, sumabay lang po kayo, makipag-ugnayan po tayo. Pwede po bang i-quiet muna yung mga ano po natin, karoon po tayo ng katahimikan para po makapag-pray po tayo ng maayos. Sige po, kung sino man po sa inyong nais po sumampalataya kay Jesus, tanggapin ng Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, sumabay lang po sa panalangin ito. Na panalangin ito ay buong pusong pananampalataya na inyong gagawin. Sasabayan niyo lang po ako, at gusto ko lang po marinig yung boses niyo po, kasi sabi doon, at ipinapahayag ng labi at sa gayon naliligtas. Laksan niyo lang po konti para naririnig ko po yung pagsabay niyo. Sige po, tayo po ay manalangin sa lahat po ng nais tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas ng buong puso. Sumabay po sa panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umaga pong ito. Sa iyo pong mga salita, sa mabuting balita na aming napakinggan, na ako ay minahal mo. Inialay mo ang iyong buhay sa akin. Ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan.
Panginoong Jesus, sa sandali pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Sinasampalatayanan kita ng buong puso. At tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagtubos mo sa aking mga kasalanan. At maraming salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng buhay na walang hanggan. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa akin. Ikaw na po ang aking Panginoon. Ikaw na po ang aking susundin. Ikaw na po ang patuloy na maghahari sa aking buhay. Panginoong Jesus, sa sandaling ito, isinusuko ko po sa iyo ang lahat ng aking mga kasalanan. Mula pa nung bata ako, hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo po ako at tinisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad at pagtubos sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po dahil ang aking pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pwede pa ba natin palakpakan ng Panginoon? Ano po ang feeling? Ano po ang pakiramdam? Masaya po. Ha? Okay. So ngayon po, pinagawin po natin. Okay lang po ba sa inyo? Pag ano, papalo po namin kayo, papasyalan po kayo sa inyong bahay para turukan pa po kayo ng salita ng Diyos. Para mas lalo po kayo lumali. Okay lang po kayo mga nanay? Okay, so salamat po sa inyong pagpunta po rito. God bless po and welcome to the family of God. Pwede na po tayo maupo. Ayan. So, yan yung mga ano po. Kunin mo na lang po kayo ng mga pangalan. Papalo up po natin yung mga nanay. Ayan po, tanggapin niyo po ang ano ba yung English, no? Ayan, English na Bible. Sa inyo na po yan. So, salamat sa inyong pagpunta rito. Masaya po ba kayo? Okay, alam nyo, isang napakasayang karanasan ang makilala mong Panginoon. Ako, nung alam niyo ba? Ay, maingay, bata. Okay, alam niyo po ba nung ako? Actually, nung sineran po ako ng pinsan ko po siya sa akin eh. Maingay pa, sa gilid lang kami. Pero alam niyo po kasi kapag nagsishare ka o nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ang kumakausap po sa puso ng tao. Kahit anong gawin mo kapag ang banal na Espiritu hindi kumilos, hindi tatanggap ang tao. Ngayon, ang ginawa niyo po, sabi ko kanina, it's a matter of life and death. Binibigyan ka ng kalayaan ng Diyos, ayaw mo siyang tanggapin, ano siya, respeto ka niya. Pero, ang nakakatakot doon, wala kang bahagi sa buhay na walang hanggan. Dahil na nagkakaloob ng buhay na walang hanggan si Kristo. Ngayon po, nasa saan na po si Kristo? Sa mga tumanggap, nasaan na po si Kristo? Nasa puso natin. Ano po yung sabi ng talata kanina? Diba? Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroon daw po buhay na. Si Pastor ba nagsabi yung salita ng Diyos? Yung Biblia. Totoo ba sinasabi ng Biblia? Yes. Dahil yung salita ng Diyos. Ano yung sumunod na pangungusap? Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ano ba yung verse 13? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo, sabi niya, na kayong nanalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Clear na po ba? Pag may nagtanong sa inyo, yung sasagot nyo, meron akong buhay na walang hanggan dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sinabi ni Pastor. Diba? Kasi sabi po ni Pastor, Bible po ang pinag-uusapan. Amen. Masaya po ba kayo? At masaya rin po kami makapagbahagi sa inyong salita ng Diyos. Kung meron po kayo mga kapitbahay, pwede po natin silang i-invite para rin makapakinig sila. Concern po ba kayo sa inyong mga kapitbahay?
Gusto nyo bang maligtas yung mga kapitbahay nyo? O kaaway nyo kaya gusto nyo mapunta sa impyerno? Huwag pong ganon. No? Dapat pagmamahal po ang pairanin po natin dahil yung tinuturo po na sa nito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat. God bless you all. Sige po, mag-close po muna ako sa panalangin. Lord, salamat po sa oras na ito ng aming gawain ito na sentro sa pagbabahagi ng iyong salita. Maraming salamat po sa mga nanay na ito, mga tatay na tumanggap po sa iyo. Aking dalangin, Panginoon, na lumago sila sa pananampalataya. Lumalim, Panginoon, at dalangin ko yung kapangyarihan. Maranasan po nila ang tulong at gabay ng Banal na Espiritu upang sila ay lumago sa pananampalataya kanilang maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige po, nasan po ang ating pong song leader? Siya po ang mag-MC. Ano ba next natin? Tithes and offering. Okay. Salamat po sa napakagandang message. Pahinulid ako sa ating tithes and offering. Encouragement, Sister Marika Patricia. God is good. And all the time. Amen po. Tunay po na mabuti ang Diyos all the time po. Hindi lang po ngayon, hindi po sa ating pong pang-araw-araw po na buhay. Samahan niyo po ako at mabasahin po natin ang Malakay 3:10 para po sa ating pong encouragement. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi po dito sa unang verse po, ibigay po yung ikasampung bahagi. Ito po yung kinikita natin yung 10 po. Pag sinabi 10 po, ikasampung bahagi po ng ating pong mga kita. Bakit po yung binibigyan natin? Ito po ay para po sa ating po Panginoon upang matugunan po at makaisa po tayo dun sa pangangailangan po ng ating pong iglesia. Hindi lamang po ito para po sa amin po na mga nagbiministeryo, pero para po ito, ginagamit po ito sa ating pong pag-mission upang maabot po yung mas marami pa pong buhay at yung pangangailangan din po sa ating pong iglesia, yung pagbabayad ng bills po, dito po natin ito po kinukuha. At nawa po ang anak ko ay makiisa po na magbigay po ng ikasampung bahagi at yung offering din naman po, ito po yung mula po sa ating pong mga puso po. Ito rin po ay ginagamit po natin sa ating pong pag-mission. So, ginamit po at maraming po sa mga. Ayan, para po sa mga bago po, ay ito po kasi ay ano po namin sa church. Actually, hindi naman kayo required dito. Kasi hindi nyo pa uya maintindihan. Ngayon kung kayo po ay may kusang loob, okay din naman po mga pagano kayo. Pero, hindi nga po yung sinasabi po sa inyo, binabanggit po ni Marika, ito po ay sa mga miyembro po namin dito sa church na ginagawa po namin ang tithes and offering. Pero kung kayo po, yun po ay required po dito. Pero kung kayo po ay gusto okay lang po yun. Mahirap po kasi yung baka hindi nyo naiintindihan itong pagkakaloob. So yun lang po, paglilinaw lang po ang aking binabanggit. So pagpalain po tayo ng Panginoon, and God bless po sa inyo natin po lahat. Siguro pati yung sa offering, ano na lang dito, huwag na yung paikot. Kaya palapitin na lang dito sa offering saka sa tithes. Ganun na lang. Baka mo na lang yung sa ano. Hawakan na lang po.
bags na ito po gamit sa mission ng aming pong simbahan. And Lord, nawa Panginoon, may balik ikas mo nila ng siksik, bibigyan ko na. Ibang kasapal sa puso. Okay, tinatawagan ko po ang mga teacher po para po sa Okay, sige po. Natawagan ko po ang ating pong mga CE teachers para po ma-organize po natin yung mga ipamimigay po ngayong umaga. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kabutihan po niya, sa blessing po niya dito po sa ating pong iglesia ng IRM Ministries Montalban. Ano po ba ibig sabihin ng IRM? I am Redeemer and Master Evangelical Church dito po sa Montalban. Actually, dalawa na po ito. Meron po tayo sa San Isidro. Kaya mamaya pong hapon, doon naman po kami sa San Isidro. Kaya kung meron po kayong mga kamag-anak sa San Isidro, pwede niyo po i-invite doon po sa San Isidro, IRM. Malapit lamang po kami doon sa barangay. Actually, meron naman pong ano doon, tawag dito, signage. Ano po. Natawagan ko po si Teacher Tetay at saka Teacher Roda para po banggitin ang mga pangalan ng bawat bata po na aming tinuturuan sa bawat area. Ano po mga area ito? Meron po kami, tapos na po kami sa Aita Community sa San Rafael. Namigay po kami roon. Kulang-kulang 50 food packs. At this time, dito po sa lugar po ng Montalban, Manggahan, Burgos, Bagong Ilog, Dique, Rosario 1, 2, JRT, mamimigay po kami ngayon ng mga food packs. Kasama po ang inyong mga nanay. Salamat po sa inyong oras at salamat po sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Sige po, ito na po, bibigay ko na po sa mga teacher. Magandang umaga po sa ating lahat. Paglilinaw lang po itong food packs po na ipamimigay natin dahil tayo ay nasalanta ng bagyo. Ito po yung mga area na nabaha lamang. May area po na Rosario, kaya po sa amin, hindi po kami inabot. Pero yung mga estudyante po namin, inabot. Kaya sila po yung mga nilista natin sa isang pamilya po na magkakapatid. Isa lamang po para lahat po ng area ay mabigyan natin. Sa Rosario 1 po, tinatawagan ko, ito po yung kuya, pinsan nila, Kenzo. Ito po yung magkakapatid. Yung youth natin na si PJ, miyembro na po natin yan si PJ, ang tinuturuan po namin sa mga bata, si Kenzo, tsaka si Aliyah. Ang kukuha po ng food packs nila, yung pinsan niya, si Joshua. Ganito po, ano po, kung halimbawa na andito po yung magulang, sama po ang magulang, kahit siguro yung, tama yung bata para kilala din po namin, ni Pastor, kung sino po yung magulang ng batang tinuturuan, ano ho. Kung wala naman ang magulang, ano ho, pumunta pa rin ang bata, punta po dito sa unahan para maibigay po ang inyong pong food packs. Yun lamang po, nakalista po, dito lamang po. Sa listahan po ng mga teacher po natin. Okay, salamat. Ito na tawagan ko sa Kenzo, PJ, Aliyah, kasama ni Kuya Joshua niyo. Si Aliyah Jane, tsaka si John Paul, bali ang nandito po yung tita niya. Samahan ko siya. Kapatid din po to. Si Erica Liwanag, kasama yung ate niya. Si Sian Paula Tolosa, kasama yung mama niya. Ay, hindi ko kasi. Kuya niya kasama. Si Angela, kasama yung mama niya. Mag-ate po.
Kung sino yung nandun sa lista, lagi nilang tawagan. Nandun po ba sa amin? Meron po, kaya Si Jesse Nasayaw. Jesse, kasama niya yung mama niya. Yan po yung Rosario 1, area ng Rosario 1 ang nabaha. Si Elia Pagunsa. Halika dito. Rosario teacher, pwede ba tumayo para makilala naman tayo? Rosario 1, Ate Arnie. Kami po ang nagtuturo ng Rosario, Assistant, Michael. Albert. Para nakikilala tayo ng mga parents. Ay, sandali po, Mane. Samahan po kay Chef, kay Rich Ann. Salamat po, yun po ang Rosario 1. Pagpapakita po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa Rosario area. Next, ang Burgos teacher, Jasmine. Siya po ang teacher ng Burgos area. Yan, para naman po sa Burgos, tinatawagan ko po si Natasha Bahoro. Wala po. Juliana Galoos, kasama po yung parents niya. Lexi Montales, parents din po. Michelle Sandrino, pinsan po ata ang kasama. Ay, dito po tayo sa harapan. At si Rose Ann de los Reyes. Ayan, wala.